And come on, let us pray. Father, we thank you, Lord, and we bless your name. Father, we are in one today, and the purpose is we want to magnify and glorify that name of Jesus. Kami po ay natipon-tipon dito sa araw na ito para kami po ay i-witness po at bigyan po ng pagkakataon ang bata po is makilala kayo sa pamamagitan po sa araw po ito. Father, may you unite our spirit, our love, our dear God for this child. And we thank you for the parents that they let this child to be dedicated this day, God. And we thank you, God, for the friends and even the visitors, God. And parte po sa mga pamilya, Lord, nandito sa araw ito. Lord, may you unite our love, our feelings, Lord, and even our minds, God, that we're going to let this child, Lord, to be dedicated into your name. We thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Pwede mo tayong umupo, mga kapatid. So mag-smile naman tayo, very formal tayo, parang nasa ibang lugar tayo. Sabihin niyo sa katabi niyo, mga kapatid, kung kumain na siya ng desayuno. Hindi pa sila kumain, no? Parang nagdadala tayo ng problema. Dapat magsaya tayo. Dapat sa araw na ito dahil madalagdagan na naman, no? Ng isang bata po na pwede magbigay ng opportunity para po sa magulang at sa mga katulad po natin. So tayo po yung mga ninang dito sa oras na ito, mga kapatid. And thank you for your presence. Now, umpisa po natin, mga kapatid, ang ating pag-dedicate itong anak po natin na si Valeria. Ang teksto po natin is matagpuan po dito sa Psalms chapter 139 verse 13 to 14. Ang sabi po dito, mga kapatid, is, "For you form my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and my soul knows very well." In Jeremiah chapter 1, verse 5, sabi po dito, "Before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations." Kung titignan po natin, mga kapatid, kung bakit po natin dinedicate ang bata, sino po yung may mga anak po dito? Can you please raise your hands po? Okay. So, siguro po is, dinedicate po natin ang anak natin o binautisahan, no? Sa mga simbahan, sa mga iglesia. Okay. So, tanong po, alam niyo ho ba kung bakit po dinadala ang bata sa loob po ng iglesia? Alam niyo, mga kapatid, the very important message, mga kapatid, kung bakit dinadala po natin yung bata sa loob is meron pong mga rason, mga kapatid, kung bakit po obligatoryo na ang bata po is dinadala sa simbahan o sa iglesia. Now, an example po dito, mga kapatid, in Luke chapter 2, nung pinanganak po si Jesus, and after 8 days po siya is nagkaroon po siya ng circumcision. And after the circumcision, mga kapatid, after 40 days, si Joseph and Mary, they need to bring Jesus into the church. In olden times, mga kapatid, ang pangalan po ng church is they call temple. Bakit temple? Kasi ang church is made of big stones. And that what we call the Church of Jerusalem. Kaya si Mama Mary and then Mama Joseph, during the time, mga kapatid, na wala pang 1 year is Jesus, it was 40 days pa lang si Jesus. Dinala na po doon sa church. And they presented Jesus sa church. So, yan po yung isang rason kung bakit po dinadala po natin ang ating mga anak sa church. Why? Ano pong nangyayari? They want to sanctify. Pangalawa po, and they need to offer the child. Because we believe, mga kapatid,
that everything that we owe is binigay po ng Diyos. Amen. Amen. Hindi po binigay ng nanay at tatay natin. Nagamit lang sila. But everything we have, mga kapatid, is binigay po ng Diyos. Kaya, ang tao po, kapag nabubuhay yan, mga kapatid, kung bakit siya malusog, kung bakit po siya successful, because he was offered to the Lord. The guidance and everything na sa kanya, it was the Lord. Kaya, tignan niyo po, mga kapatid, kapag po'y nabuhay ang tao, we thank God. Pero, kapag bumalik tayo sa lupa, ang kaluluwa natin is babalik din saan? Sa Diyos din. Bakit? Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya, sa pagkaanak natin, and then sa pagkamatay po ng tao is babalik din sa Diyos. Kaya wala po tayong pag-aari dito sa lupa. Kaya kahit ano po yung additional sa buhay po natin, mga kapatid, we need to offer it for the Lord. At ganyan po yung ginawa po ng parents po ni Jesus, si Mary at saka si Joseph, they need to offer their son to the church. Kaya we are so blessed dahil ito pong manera po ng ating first parents, si Joseph at Mary, ginawa po ni Brother Christian and then Sister Rhea that they need to obey and offer Valeria to the Lord. Tignan niyo po, mga kapatid, why we dedicate a child? Alam niyo po ba kung bakit i-dedicate natin yung bata? Una po, mga kapatid, is we wholeheartedly believe that children are a gift from God. Sabihin po natin, gift from God. Do we believe, mga kapatid, that children are gift of God? Amen. Whether, mga kapatid, yan po is babae o lalaki, we consider them a gift of God. Eh, paano, pastor, kung sakali, na-disgrasya lang, nangyari, nagkaroon ng baby. Everything po, intention man, mga kapatid, na may panganak, o unintentional man na nangyari, still, that is the gift of God. Maniwala man kayo hindi, regalo pa rin ng Diyos yan, mga kapatid. And then, sabi dito, and as a parents, the stewardship of that gift carries great joy and responsibility, God's central role in the lives of a parents. Kaya, Brother Christian and Sister Rhea, you need to carry that gift. Kapag gift, treasure, niligyan mo ba ng gift si Sister Rhea nung magbe-birthday siya? Ilang beses kaya hindi niya birthday? Totoo, Brother Sister Rhea? Binibig. But you know, the best na binigay ni Brother Christian na gift to you, Sister Rhea, is a child. And that is Valeria. Now, kung regalo po, mga kapatid, is wala pong katumbas, right? Regalo nga eh. Hindi pinagpaguran kapag regalo. Walang kondisyon po. Ito po ay kusa. Alam niyo, mga kapatid, ang dami po akong na-receive na regalo. Ang mga regalo po ay hindi ko masyadong ginagamit. Bakit po? Isang beses lang kapag maganda po yung occasion, special occasion, ginagamit ko. Afterward, tinatago ko. Why? Gusto kong mag-preserve po yung regalo hanggang ako ay mamatay. Why? Because I treasure it. Gift is better and has a treasure for me. Why? Kaysa sa pinili ko. Because dito ko nakikita, mga kapatid, yung precious friends, precious magulang, precious po na kaibigan, that's a gift is a sign of a value na mayroon kang importante sa tao. Kaya yung hindi mo marunong magregalo, umpisahan nyo na yung regaluhan yung asawa nyo. Kung wala kayong asawa at magpapakasal pa lang, dagdagan nyo ng 10 beses sa isang taon. Kahit hindi Christmas and New Year, bigyan nyo.
na magiging asawa niyo. Tignan niyo mga kapatid, matutuloy po kayo mag-asawa. Okay? Yung pong about po na maghihiwalay yung asawa, regalo lang katumbas yan, kapatid. Regaluhan mo kaya yung husband mo. Tignan mo, sasagutin ka agad. Okay? Hindi nyo kasi regaluhan kaya sila is nagtatampo. Okay, so parents, whether you believe it or not, and children, your child, brother Christian and sister Ria, is a gift. Kaya it's a very precious. And as a parents, sabi niya dito mga kapatid is, as a Christian parents, by dedicating a child to the Lord, mayroon po tayong gagawin na parents po, you are acknowledging your need for God in your family. Ibig sabihin, ang pag-dedicate po natin sa bata, mga kapatid, is ina-acknowledge natin that it's always God we need in our family. Pangalawa po, mga kapatid, we are inviting God to be active in your family life. And then pangatlo, sa dedications po, you are submitting your own desires for your child to God's desire for her. And then pang-apat, you are making commitment to raise your child in God's way. Ito po, mga kapatid, yung apat, acknowledging and then inviting God and then submitting and then making a commitment to raise a child. Kaya, alam niyo mga kapatid, ang isa pong pag-dedicate, ito po yung tinatawag natin na we surrender this child. Meron pong kwento po sa Bible na si Hannah, na lagi po siya pumupunta po sa church, sa temple, dahil hindi po siya magkaanak-anak. And alam niyo mga kapatid, dumating yung time, Lord, sabi niya, kung magkakaanak po ako, is ibibigay ko po sa inyo. Alam niyo, dumating yung time, narinig ng Panginoon, yung pong prayer po ni Hannah. And then, anong nangyari po? Nagkaanak siya. And that child called Samuel. At itong si Samuel, mga kapatid, siya po yung nag-serve po sa Panginoon. Kaya, within the whole life of this child named Samuel, hanggang lumaki po siya, alam niyo, nagkaroon po siya ng takot sa Diyos. Nagkaroon po siya, mga kapatid, ng pagmamahal sa Diyos. Nagkaroon po siya, mga kapatid, ng commitment sa Diyos. Ang bata po, mga kapatid, na ito po is palagi po sa iglesia, sila po yung nagkakaroon po ng pagmamahal sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, today, ang dami pong bata, mga kapatid, na wala pong direksyon yung buhay po nila. Ang dami pong bata, mga kapatid, na maliit pa sila, natuto na po silang gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi ang sikreto dito, yung mga parents po, hindi po pinahalagan yung mga anak nila. It's not a gift for them, kaya wala pong value. Kaya hinayaan na lang nila na mabuhay ng masama, hinayaan na lang sila mga kapatid na gumawa sa sarili nilang buhay. So, yan po yung mangyayari kapag tayo po is naging parent, nagkapamilya, na wala pong direksyon sa Diyos sa buhay po natin. Kaya napaka-importante po na before po na magkaroon po tayo ng pamilya at magkaanak, make it sure po yung puso po natin is na-convert na po sa salita ng Panginoon. Number 2, the reason why they dedicate the child. We are earthly stewards of life God has placed in our home. Ang totoo mga kapatid is, tayo po is earthly steward lang. Tayo po is taga-alaga lang sa mga anak natin dito sa lupa. Pero balang araw, mga kapatid, is sa langit, mga kapatid, is pagkakapatid tayo. Kaya dito sa lupa, binibigyan tayo ng pagkakataon na alagaan po itong mga anak. Why? Kasi depende po the way na i-train mo yung bata. Kapag yung bata po, trinain natin na may takot sa Diyos, pag lumaki yan, may takot rin sa Diyos.
Pag trinain natin yung bata, mga kapatid, na dumadalo sa church, hindi niya makakalimutan yan. Alam niyo ba, mga kapatid, sa ganyang edad, alam niyo parang wala siyang maisip at wala siyang magawa. No. Lahat po na nakikita ng bata, meron na siyang tamang edad o ganyan na iluset. But everything na occasions po na nangyayari po sa routine ng magulang sa araw-araw, nagre-record po sa mind niya. Kaya, tignan nyo, in a Jewish time, kung bakit po nung 8 days si Jesus is nagkaroon ng circumcision. Kasi sa Jewish, hindi abutin yan ng 3 taon, 4 na taon, magkaroon na siya, elementary sila, mag-circumcise. No. In the Jewish traditions, kapag 8 days na, katulad ni Jesus, nagkaroon na siya ng circumcision. Why? Because circumcision po sa Jewish time, mga kapatid, is meron pong nag-open na vein sa mind nila. At yung vein po sa mind nila, yan po yung nag-open, mga kapatid, the wisdom and knowledge ng bata. Kaya napakaganda pala, kapag ang lalaki po is na-circumcise sa 8 days, meron palang nag-register agad sa mind po nila because meron pong ma-open po na vein. Ang sabi po ng medically proven. Kaya si Jesus, they circumcised when he is 8 days. Kaya I believe, sa ganitong edad na mag-1 year na, Valeria has already recorded her mind na nangyari na yan. Hello? Amen. Kaya kapag nagkaroon kayo ng pamilya, mga kapatid, dapat ang magulang araw-araw po maganda yung pinapakita sa bata. Because you molded a child. Ikaw yung pattern niya. Kung ano yung nakikita mo, kung Ilocano, tipagsasaog, Ilocano, nagdubino dumakol. Kapag Tagalog naman, ang pananalita mo, Tagalog din. Yung salita ng anak. Kung Espanyol, Espanyol din. Why? Because you molded the way yung conversation, the way yung expression, yung aksento, nakukuha ng bata. And even the expression, nakukuha. That is the way na namumold. But how about yung molded nyo, yung fear sa Panginoon? Nalalagyan nyo ba insertan nyo ba ng verses? Na-insertan nyo ba that there is a living God? Namumold nyo ba yung bata sa salita ng Panginoon na matakot sila? Hello? Hello? Sino pong gumagawa ng ganon? Para sa kasta, ito binigin mo na. Nakalimutan ko, Pastor. Gagawin ko pa next year. But that is a very, very important issue in a life of the child. They need God for their growth. Amen. Amen. And then next, mga kapatid, the Lord entrusted us to parents include. Kaya puro parents ngayon yung bibigyan natin ng advice. Mamaya po yung mga ninong at ninang. Parents, you need to continuously praying for your children. Kaya Brother Christian, umaga, hapon, gabi, kailangan na pinag-pray mo si Valeria para hindi magkasakit. Lord, aalis na naman ako ngayon sa trabaho. Protect my beautiful wife. Protect my child. Okay? Ikaw yung father, dapat ikaw yung una na mag-protect sa anak. And even Sister Rhea, Lord, umaga cellphone na naman. No. Hindi makakapag-protect yung cellphone. Okay? And pangatlo, mga kapatid, pangalawa is, you need to instructing them in the way of the Lord. Kailangan, as a parent, kailangan nila ng instructions na gumawa ng mabuti at maayos habang sila is lumalaki. And then pangatlo po, setting a godly example or discipline them as the Lord would discipline. Kaya ang dapat, ang anak po natin, tayo mga magulang, Brother Christians, and Brother Sister Rhea, kailangan godly example kayo. Hindi dapat nag-aaway. Hindi godly example yan. Okay? Kailangan makita ng bata habang lumalaki yan is, lagi kayo nagyayakapan. Naku, ang sweet naman ng nanay at tatay ko. At tapos, halika dito anak, let's pray.
Sa before nakakain, nakikita ng anak mo, nag-prepare si mama at papa sa pagkain. Bakit nila pinag-prepare? And one day, tatanungin, Papa, bakit lagi kayo nag-prepare ni mama? And at the time na mamumult siya, Papa, bakit tayo pupunta lagi sa simbahan? That is a good moral for the children. Alam niyo mga kapatid, ang bata po na hindi siya namumult sa Panginoon, someday, magiging burden sa inyo yan. Hello? Kapag wala po na nagtatrabaho yung Diyos sa buhay ng bata, gagastusan at gagastusan niyo yan. Bakit? Mapofocus siya dito sa impluensya ng Espanya. Papa, lumabas na naman yung BMW. Papa, lumabas na yung 1532. Bibili tayo, Papa. Lahat mga kapatid na makikita niya because he was molded in this type of influence this Spain, yun din po ang gagawin ng bata. Hello? Kaya kapag nanalo ang Real Madrid, masaya. Pero kapag natalo ang Real Madrid, malungkot. Why? Because his mind was molded in this type of influence. Hello? But, if a child is molded in God's Word, kahit na siya po is masaktan, never mind because God loves me. He will protect you. They will protect you. Ang bata, kapag umiyak, ang nanay at tatay, Papa, bakit ka umiyak? Papa, come. Let's go closer and let's us pray to God. Mga kapatid, ang dami pong cases na bata na alam ko that ang magulang nila pinalaki sa iglesia, pinalaki sa Diyos. At alam mo, during their times na nagkaroon ng problema ng parents, ang bata po ang naging instrumento para ma-settle po yung relationship ng nanay at tatay. It's about na mag-separate sila. But because of the fear of this child sa Panginoon, yun po yung daan na nagpatuloy po yung relationship ng magulang. Palakpakan nga natin. Pero kung hindi siya na-mold, walang sasabihin. Sige, Papa, hiwalay na kayo. Marami naman dyan. Magagandang Espanyola. Marami pang Espanyol dyan. No? Marami Pilipino dyan. Yan po yung suggestion. Why? Because people are prone to separations dito. Ang dali mag-separate. At hindi umanap, paano kung ganun yung pagpapalaki natin sa anak natin? Di wala pong support. Morally and spiritually. Amen? Okay, so, Brother Christian and Sister Ria, yan yung para sa inyo. You need to mold your children. First and foremost is, you need to mold them with the Word of God. Kaya dapat nagbabasa din kayo ng salita ng Panginoon at nagbabagusta din kayo sa bahay ninyo. Okay, para sa mga godfather and godmother, ninong and ninang. Sino po yung mga ninong and ninang dito? Itaas po yung kamay. Okay. So lahat po tayo is about ninong na ninang. Ito po yung para din sa inyo. Hindi lang kayong ninong at ninang dito. But meron kayong malaking responsibilidad. Sabihin nyo sa katabi mo, parehas pala tayo ninong at ninang. Kahit makikinig tayo, sabihin nyo. Okay. Nandito po ba kapatid yung following po na responsibilidad ng ninong at ninang. A ninang and ninong roles as a godparent fundamentally required helping a child in their spiritual journey. Ang bata po is nagkukulit yan ng aral at good characters sa daan. At nakukulit niya ito personally sa mga godparents. Kaya dapat ang mga godparents, ninong at ninang, kailangan din spiritually kayo. Hello? Kaya kapag, Ninong! Sabi niya, Ninong, may problema ako. Anong problema mo, anak? Ninong, hindi ako nakakatulog. Anong gagawin mo? Anak, siguro, ang alam mo, anak, dapat na kumain ka pa ng kumain. No? Anak, dapat ang gagawin mo dito is pupunta ka sa doktor. No? But, a good ninong and ninang mga kapatid is, ang dapat po nirekomenda po natin is, siguro anak, you need to pray. When you pray, makakatulog ka na.
Yung dapat mga kapatid, yung dapat na nasa bibig ng mga ninong at ninang. Sila din is spiritually din. Yung character and sa mental po din nila. Pangalawa, as a ninong and ninang, is you need to be a good mentor or good na coach. Alam niyo ba yung coach sa mentor? Di ba hindi nagbibigay ng talo sa team yung coach? Siya yung papanalo. Kaya, kung sakali po may problema ang anak ninyo, huwag nyo siyang i-coach na negatibo. I-build up nyo yung positibo sa kanila. That's a good ninang, a good mentor, and a good coach. Hello? Okay lang po ba tayo doon? Magiging good coach ba kayo? How about sa financial? Wala na pag-paaral si Brother Christian at Sister Ria. Kulang ng 300 euros. Ninong, ikaw yung mas maraming pera. Alam ko na matutulungan mo ako. Ano yon? Kulang yung 300 ni mama at papa. Pag-enroll ko, pwede ako matulungan. Ikaw, ang busok-busok ng bulsa mo. Ay, anak, wala akong pera. No? Someday po is lalapit po yung bata sa inyo. So, ang hirap ng responsibilidad ng ninong ninang, pwede na tayo lumabas kaya. Kung di natin magawa. That's it, joke. And pangatlo, mga kapatid, as a ninong and ninang is to be a good example. Dapat good example naman tayo. Una po is relationship towards personal family. Dapat kung ninong tayo, makikita naman nila, ninong, ganda pala ng relationship mo ng asawa mo. No? Makikita nila, makakapulot sila. Oo, anak. And then, as a ninong is, you need to choose speaking rightful words. Dapat mag-ingat po tayo sa mga inaanak natin na lumalabas po sa mga bibig, lalo ng mga Ilocano, masarap sa expression. Dapat, kapag kinakausap po natin ang ating anak is, dapat maganda po, pipiliin po natin. Huwag po natin pipiliin po yung expression po ng Spanish. No? And then, as a good ninang and ninong is good influence of character and right conduct sana naman. Ang ganda pala ng pag-uugali ng ninong ko, paglaki ko, gagayahin ko yan. Ang ganda pala ng buhay ng ninong at ninong ko. Hindi siya kuripot kapag Christmas. Nagbibigay ng laging gift. Ako walang nag-gifts. Talaga. Okay, so ito po mga kapatid, yung dapat na gagawin ng ninong at ninang. Now, ito rin yung dapat na ipagbawal po natin na pwede pong mangyari, posible, in the future, bilang isang ninong at ninang. So ito po mga kapatid is, iwasan po natin yung pag-aaway na nakikita nila sa inyo. Kung mayroon kayong problema po sa bahay ninyo, at pumunta po yung anak, yung inaanak nyo, pang-artista muna kayo. Na wala pong pag-aaway. And then, iwasan po natin yung walang respeto sa tao o sa magulang ng bata. Kailangan makita po nila you are the second mother and second father sa bata po. And then, sa sunod po is unfaithfulness to relationship. Kailangan po maging example po tayo sa relationship natin. Hindi po papali-papali po ng nobyo at nobya. Naku, pumalit na naman ng girlfriend ng ninong ko. Gagayahin ko kaya. 3 pa yung naging girlfriend niya. 4 sa akin sa future. Okay? So, you need to be faithful in your relationship. And then, ang susunod po na hindi dapat gawin is fearless, walang takot sa Diyos. Hello? At ang susunod po na hindi pwede na gawin ng ninong at ninang is hindi po maayos kapag tignan yung nagsisigarilyo ka sa harap ng inaanak mo. Anak, kumusta? Nandito yung sigarilyo. Gusto mong minom? At nakikita ng bata, mga kapatid, na nagsusugal ka, nagmamadyong. And then, even nakikita ng bata that you are taking the drugs. Or even po sa sexual.
and etc. That is not good way to mold yung inaanak po natin when we have these cases. Hello? Kaya, ninong at ninang is ganun din po yung gagawin po. Parang magulang na tunay na po kayo. Pwede po pa natin gawin yun, ninong ninang? Yes, sabihin nyo anong yes? Yes, I will do it. O, umpisahan ko na ngayon. Okay. Umpisahan ko na ngayon. Okay. So today mga kapatid, this type of ninong and ninang are, kung alam niyo kung gagawin po natin, we are destroying the future of this child kapag hindi po maayos yung influence natin sa inaanak natin. And then, we are accessories na maaaring maging masama ang bata in the future. Kapag nakakin siya at nakakuha siya na hindi po maayos na informasyon regarding po sa parents, regarding po sa mga magulang, regarding po sa ninong at ninang. So, be a good example to the child because we are still molding the minds of child kung ano po yung dapat na makukuha niya, ma-benefits bilang as a parent at bilang isang ninong at ninang. Okay lang po ba? Amen. So wala na pong talagang tawag dito, atrasan, no? Okay. So today mga kapatid is, yan po yung konting advice for the parents and ninang. So pwede po tayong tumayo lahat mga kapatid. So, mga kapatid, this is the day that God has made for everybody para magkaroon po tayo ng tama po na araw to dedicate the child. So, Brother Christian, pwede rin niyong kunin yung anak ninyo and then pwede kayo pumunta dito sa harap. Dito sa taas. Brother Christian and then so sa araw po ito mga kapatid is we're going to dedicate Valeria Ira Sustier sa Panginoon. And it was a privilege for us that we are going to witness na sinusurrender po nila ang bata po sa origin po ng life. Kung saan po nagsimula ng buhay po ng ating anak. And this is a good character. Napakaganda po yung ginagawa ng mag-asawang ito that they believe that this child ang una pong na mamay-ari is ang Panginoon. Now, I want to ask you, Brother Christian and Sister Rhea, do you believe that this child is God gave to you, Sister Rhea? And then, Brother Christian, do you believe, I repeat, that this child is God's gift for you? So, if that's the gift of God, and we will return it to the Lord. Kapag ginawa po natin ito, to bless this child, to give to the Lord, kapag ang Diyos na po ang may-ari ng bata, every protection, everything that the need for the future of this child, God will provide it because this child is on. Kapag ang Diyos po is pag-aari na isang bagay, He will protect it and provide everything in the future. Kasi sa Kanya na. Kung may pagkukulang, God will fill it. Kung nagkasakit, God will heal it. Kapag siya po ay nagkaroon, mga kapatid, na pagkukulang sa kanyang finances for the future, God will provide everything. Yan po yung kagandahan. If God said that this child is pag-aari, siya po ang mag-iengkargado lahat-lahat sa buhay niya. Okay, so today, mga kapatid, is we're going to witness the prayer of the parent for Valeria. Okay, this is Brother Christian. Can you please pray for Valeria?
and Sister Rhea. Makinig po tayo sa prayer ng mga parent. Father God, we the parents of Valeria, thank you for this precious gift that you have given us. We present her back to you. We ask and pray that you grant us the love, grace, wisdom, and strength to raise her to fulfill the destiny and purpose you have given her. Valeria, we promise and covenant to train you up to love and follow God and to fulfill the destiny and purpose He has given to you. By God's grace, we promise to do our best for you. In Jesus' mighty name, Amen. Okay, come on, let's pray mga kapatid sa bata. And then, can I ask sa mga ninong at ninang kung pwede pa sila pumunta dito sa harap? Can you please come forward? Give God Mother and God Father. And then, Sister Rhea and Brother Christian, pwede kayo bumaba dito sa baba. Okay? So today, mga kapatid, is ito po yung napaka-importante po na events sa journey ng inaanak natin at anak ninyo. Because ito po yung tinatawag natin na biblical ways how to offer a child to the Lord. And it is a very important event. Hindi po biro itong ginagawa natin, but it will magiging memories po ng bawat isa and even Valeria. Can you please raise your hands and point your hands to Valeria? Brother, Okay. Come on, let's pray. Pray for them and ninong, pwede nyo bang i-release yung blessing ninyo? Pray for the child kung ano yung gusto nyo maging mangyayari para sa kanya. Declare, sabihin nyo sa kanya, can you pray for it? Can you stand your prayer? Declare your blessing to Valeria right now. God Father and God Mother, pray for you. Okay, thank you, Lord, for your faithfulness. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you po. Mag-stay po kayo mga nina at ninang, and then Brother Christian, and pumunta kayo dito sa taas, and come on, let's dedicate this child. Come on, let's pray. Hallelujah. 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 Praise God. Let's pray. Dear Lord, we thank you for the precious gift. This beautiful child, whom we dedicate to you today. Behold, children are the gift that comes from you, O Lord. The fruit of the womb is indeed a reward. Lord, we pray that you will protect this innocent gift. This child is a blessing and will grow to be a blessing to those around them. Righteous Father, we rejoice for the life of this child, Valeria. Thank you for blessing Brother Christian and Sister Rhea with such precious gift. Father, surround this child with good things so that this child may grow in your will and in your ways. Father, I pray for this baby, the parents of this baby, and even the guardians of this baby. Father, fill them with wisdom so that they may train this baby in the way that she go, so that even when she is old, she will not depart from it. Eternal God, we choose to dedicate this child to you today because
as long as this child lives, she will be dedicated to you. This child belongs to you, God. We proclaim blessing over this baby's life, for the child belongs to you, Father. Please keep this baby from harm's way. Father, you have heard the dedication of Valeria and promises of these parents, family, friends, Ninong and Ninang. We agree together. We pray for your grace on them to fulfill their promises and vows before you, God, that they will care this child, oh God. We pray Valeria grows up to follow you and to give you glory. Thank you for your protections, provisions, and even blessing on this family. Thank you for the parent, Brother Christian, and Sister Rhea. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and we give it to you back, Valeria, in your hand, O God. Father, let the blood of Jesus be upon her right now, Lord. Let the blessing, O God, Lord, you will provide everything she needs, O God. Alam ko, Panginoon, na maging protected siya, Panginoon, sa inyong kamay. Thank you, Lord. The glory belongs to you. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Palakpakan po natin. Okay, so nilipikit na po si Valeria. Ising na siya. So, can you please, kung pwede mo silang ibigay at sa bata and ipasa-pasa niyo po. Okay, amen. Okay. Valeria, tignan mo yung mga ninang mo, hindi sila makakapatakbo ngayon. Okay, yes. Wow. Muy bien. Naku, masama na yung tingin. Okay. Jesus loves me. Yes, Jesus loves us. So today, mga kapatid, Sister Malu will present and we will signify, magpipirma po tayo sa certifications of dedications sa mga young parents o ninong Marlina today. So nandito po yung ballpen and papel, hanapin po natin yung ating pangalan and then sign it over or below po sa pangalan po natin. And Mr. and Mrs. Fernan, Mr. and Mrs. Lizan Colaste, Mr. and Mrs. Michelle Velasco, Mr. and Mrs. Melvin Rimboyon. Car, Mrs. Nanette Galinan, Miss Narly Yung Cagisa, po, nakapirma, pwede na po siyang bumalik po sa kanyang mesa o silya po. Maraming salamat. Mrs. Chemalyn Silapan. Next po, Mrs. Jenabeth Galos Lapenia. Mrs. Sherelle Ann Bacani.
Next, Miss J.Ann Costadillo. Miss Hazel Tagadar. Mr. and Mrs. Joanne Wala. Miss Nian Asilera. Miss Kim Feleses. Miss Miss Irene Jimenez. Miss Sonia Gonzalez. Miss Bless Zailit. Saglit. Miss Teline. Miss Benny Joy Elomba. Miss Jocelyn Moniz. Next, Mrs. Diane Shane Espina. Next, Miss Strelia. Mr. Diosdado Net. Mr. Darren Gasilio. Surat mo ito ginagad mo. Uy, takulo na eh. Mr. and Mrs. Jarel Castillo. Mr. and Mrs. Arnel Duya. Okay, so thank you, Sister Malu. So today, tayo po kayo lahat mga kapatid, and let's close this Yung parents pag ito. okay. Okay. Let's pray. Father, we thank you, Lord, and we bless your name. Thank you, Father God, for this day of dedications. Yes, God. And I pray, God, that you will seal this day for Valeria, Yes, oh God. and even for the parents and Nino and Ninang, God. Yes. Lord, we unite our love, our care, our kindness, oh God, our presence for Valeria, God. That, Lord, we thank you, Lord, that everything, oh God, that we are today is for your glory. Bless mo po ang araw na ito, Panginoon, as we continue our celebrations, and we thank you for everything. In Jesus' mighty name, amen. Ngayon, mga kapatid, pakikinggan po natin ang before na magbigay si Brother Christian and Sister Leah po ng words, and then we will invite yung mga parents po ni Brother Christian, si Brother Baltasar at saka si Sister Stella. Can you please give a word for Valeria and sa parents? Sige, Brother, magbigay ka na ng konting message for your apo at sa mga magulang. Salamat wala sa lahat, salamat sa aking mga anak dahil binigyan ako na aking apo na magat. Binigyan ako ng magandang apo. Sana palapin natin. Xerox Ang importante lang natin siya sa Diyos. Salamat din, Pastor, sa Mister ko na na. pagbigay mo ng dedication
sa akin ako. Salamat po. Palakpakan po natin. Bigyan po alam lang. Kahit konti lang po. Sige lang, sige lang. Hindi ako marunong mag Tagalog na lang po, okay? Ilocano. Ilocano. Hindi ako nakakanta na. Okay, just okay. Hindi ka nulat ta misteran. Okay, so thank you very much. So today, mga kapatid, is we are going to witness. Today, palakpakan po natin. Huwag na tayo umupo, mga kapatid. Okay? Upo po, relax lang. And then, pakikinggan po natin ang message ng magandang couple, ang gwapo pong couple dito. Can you please welcome Brother Christian and Sister Rhea? Okay. Go ahead, Brother Christian. Good afternoon po sa ating lahat. Please. First of all, we would like to give our highest gratitude and thanksgiving to our one and only Lord, our King and our Savior, Jesus. And today is the very special day of Valeria, and ang alam po natin lahat, mga batid na ang ating pong Panginoon ang nagbigay ng lahat ng ito sa atin. So, nararapat lang na atin siyang pasalamatan, we give glory and honor to Him. And also, thank you, Emmanuel House of Praise, to our dearest pastora, members, brothers and sisters, sa atin pong lahat. We thank you for your love and support for us. In behalf of my family, Sustigal family, nagpapasalamat po kami ng buong puso sa inyo pong lahat at sa lahat ng ating mga kapatiran na nakapunta at hindi nakapunta. So, thank you po sa inyo. To the Ninong and Ninangs of Valeria Ira, we thank you for being here with us today. Alam ko po na yung mga iba sa inyo, imbes na papasok pa trabaho, piniling mag-attend at mag-spend ng time dito sa mga bisita, mga guests. Thank you po sa time nyo and effort na narito ngayon na makipag-celebrate sa dedication ng aming anak. Hindi po mapapantayan ang aming pasasalamat at magkaisa po tayo bilang magulang at godparents ni Valeria na mahalin at i-guide siya para at ilapit pa sa ating Panginoon upang sa lahat ng aspekto ng kanyang buhay, mas mag-progress siya. Amen. Also, we would like to acknowledge ngayon present po ng buong pamilya namin, sila Sustigan family, si Papa, si Mama, yung mga kapatid namin na laging nandyan para sa amin na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Kaya pag Sunday service at wala na yung mga anak ko dito, na nandun, automatic na nandun sila sa kabila. At kaya sabi ko, minsan naman sa susunod, sila naman ang yayain natin dito para magsama-sama na lang tayo sa church. Amen. Sana, wini-wish namin at pinagpre-pray as a family na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. And meron po kaming message dito para sa aming sa aming Valeria, to our dearest Valeria Ira. Today, we celebrate the opportunity to dedicate you to God. We promise today that we are committed to setting an example for you of how to be Christ's followers. We pray that you will be able to see our example and one day have a relationship with Jesus too. And that you will grow full of joy which comes from the Lord and His salvation that you will come to understand. Our prayer for your life comes from the Bible, Micah chapter 6, verse 8. He has showed you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with God.
Our Valeria, we pray that you will love God with all of your mind, all of your heart, and strength, and that you will love other people, and that you will be filled with compassion. We promise to raise, to nurture, and discipline you, to teach you about Jesus, and to love you unconditionally. We believe that through God's love, grace, and mercy, you will be protected by Him, and God will reign in your life as your Savior, your King of Kings and Lord of Lords. As we love you, and God loves you more. Thank you. And yun naman po, salamat po sa ating lahat. We love you, Valeria. Okay, and at this moment, let us hear the messages or a declaration of blessing from the godparents. May I call on Jimalyn Silapan? May I call on Mian Asidera for a message. Yes. Oo, yung declaration or wish niya para sa bata. Declaration or Magandang hapon po sa lahat. To Valeria, wala kaming ibang hiling kundi good health para sa iyo. Sana'y lumaki kang may takot sa Diyos. At andito lang si Nina. Yes. Ready. Para sa iyo. Yes. Laging pinapaalala ng nanay mo, kayo huwag kang mag-alala. Yun lang po. Yes, next. Jenabeth. Ninang Jenabeth. Sino yung susunod para makapag-ready na? Message ko kay Valeria. Anak ko. Na-surprise isa-isa pala. Valeria, Selected lang. I wish na prayer ko na as a ninang, i-guide kita sa lahat ng mga gusto mo, and then kung ano yung mga problem na magkapit-bahay lang naman tayo, punta ka lang sa bahay, kakatok, and nandito lang ako sa likod mo, mag-advise as a ninang. Dalangin ko palagi na yung good health at higit sa lahat, lumaki kang may fear of God. Yun lang po. Next, Ninang Estrella. Doon po tayo tatayo sa... Doon na para may may background. Yan. Hi, Sweet Valeria. Stay as sweet you are. May the Lord anoint you and bless you as you grow physically. Your spiritual will be grow also. And may the Lord will guide you. Kung ikaw ay lalaki, ay kung ano ang yung church na ito din, doon ka din lalaki. And let the Lord be within your life all the days, forever. Amen. Amen. Next, Ninang Eileen. Hi Valerie, sana paglaki mo, mapanood mo ito someday. May you grow with faith, love, and kindness. If ever na kailangan mo, we already here. Thank you. Yes. Next, Ninang Ninette. Next, Ninang Jem. Paki-ready po. God bless you, Valerie. Dito si Valeria. Hindi magets yung Espanyol. Valeria, I declare blessings, good health, nalalaki ka na may takot sa Diyos, at syempre, kasama ka namin dito sa church. Magiging future praise and worship.
leader. Yes. Yan lang. Next. Next, Ninong Darin. Valeria, I pray for you na lumaki kang maganda, katulad ni Ninang. And may takot sa Diyos. And I know that you are magiging mabuti kang bata dahil lagi kang nandito sa amin. And always, Ninang is here. Yun lang. I will teach you how to play guitar. Next po si Ninang Moraliha after ni Ninong Darin. Valeria, I little blessing and I pray na lumaki ka ng bait at maging katulad ng mama mo. Bakit si Ninang Mama lang? Moraliha, next. Mama talaga? Wala pa rin. Valeria, ang wish ko lang sa'yo, maging mabuti kang bata. Nandito lang kami mga tita Nina, Tito Linong. Hindi lang sa'yo, pati kay ate mo, sa mga pamangkin ko, mahal naman ko kayo. Habang walang baby si tita, kayo muna mga baby ko. Wow! Okay, next. Ako na. Okay. Valeria, I declare in the name of Jesus that sa paglaki mo, magiging mabait ka na bata. At you will serve the Lord. At kahit anumang pagsubok ng buhay, hindi ka masisyakin. Kasi si Lord ang iyong maging center sa buhay mo. And I declare na magiging member ka at leader sa church ng Panginoon. Yes, amen. Okay, and okay pa po ba tayo? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, God is so good. What a victorious dedication. So, may kaland our children ministry. Meron po silang ipipresent sa araw na ito. Children's. Teachers, can you please assist our children's? Children's Ministries. Palakpakan natin ang children's. Okay? Ito po yung mga names ng mga bata natin dito. Our children's ministry po. Una, si Thea. Mag-hi kayo. Yes. And then, Ivana. Just hi. Hello. And Elisa. Mika. And Matt. Okay, wow. That is so good. We're so blessed. Dumadami yung children's natin. Teachers? Okay. Teacher Satellite, we need your help. Yung maliliit daw sa baba. Ay, yung maliliit sa taas. Ibababa si Tia. Ibababa si Tia. Diba na ibababa? Maliliit sa baba. Anong gagawin nila? Sasayaw? Yung isa na lang kaya dito na lang sa ano? Kita lahat. Ha? Hindi kaya... Yung ano, yung isa. Okay na to? Or sino ilagay namin? So yan, sa harap ka. Sasayaw ka sila. Sasayaw ko sila. Tingnan mo na namin. Yung line.
Tingnan kasi yung heights nila. Doon na lang po sa side ng para balik. Tapos patayin niyo po sila kayo. Stand up, please. Stand. Okay, now. Ano yan, mag-picture na sila? Sama sila. Okay, stand up and... Okay, ready, kids? Come on, children! Makikita mo na yung pinakabidag na tumapal. Water, a fountain, and never will run dry.
juncture, let us now have the father and daughter special presentation. Hindi pwede doon kasi may... Good afternoon to everyone. We want to dedicate the song to our Valeria Ayala. This song is for you. And I believe that we sing for you para sa Panginoon ng sa ganun parang araw mapanood mo din dito. Puri ng Panginoon. Amen.
Wow, napaka-bless naman ang mag-ama na to. Amen. So, may I call on Brother Arnel for the closing prayer? Yes, maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo, yung mga ninang at ninong, at of course, yung family ng family Sustiger. Thank you po na nakapunta po kayo dito. It's our privilege po na maging part po sa dedication ni Valeria. Maraming salamat. Amen. Right, mga kapatid. Lord, we thank you, Father, for today, for God. Salamat po, Panginoon, sa event na to, sa gathering na to, Panginoon. Bless mo ang bata ko, Panginoon, si Ivan, for God. Lord, salamat po sa buhay niya, Panginoon. Ikaw po mag-provide sa mga pangailangan niya. Panginoon, sa paglaki niya, Panginoon. Sa kanyang pag-aaral din, Panginoon. Ikaw po ang magpuno, Panginoon, sa kanyang kinabukasan, Panginoon. Lord, salamat po sa mga kaibigan, mga kamag-anak, Panginoon, na dumalo at nakisaya, Panginoon, sa dedication ng batang ito, Panginoon. Lord, salamat po namin, Panginoon. Ikaw po ang magkagabay, lahat po ng magkagabay ng tao. Lord, and food, Panginoon, salamat po sa mga naghanda, Panginoon. Bless mo nga aming kakainin na hinanda mo itong araw na ito, Panginoon. Bibigay kalakasan, Panginoon, sa aming pangatawan, Panginoon. Lord, salamat po. In Jesus' name, pray. Amen.